Magandang gabi mga abebe, saan man kayo naroroon, dito man sa Pilipinas o sa malayong pampang ng ibang bansa. Ramdam ko ang pagod nyo sa maghapong trabaho at ang pag-asa sa bawat pagdilat ng mata kinabukasan. Dito sa ating kanlungan sa gabi, kasama nyo ako, si Tito Bebe, handang makinig at magbahagi ng mga kwentong puso. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagtangkilik. At bago natin simulan ang gabi ng mga damdamin, shoutout muna kay Charlene, I miss you. Alam mo ba, kabebe, minsan kahit sa simpleng pag-upo lang sa tahimik, ang dami ng naglalakbay na isip. Parang ako lang, nakaupo at nagtataka kung bakit ang kape ko masarap pa rin kahit malamig na. Ganyan din siguro ang buhay, may sariling lasa kahit lumipas ang oras. Kaya huwag kang mag-alala kung minsan, feeling mo, ang dami mong iniisip. Normal lang yan. Welcome sa ating munting tahanan sa ere, kung saan ang bawat kwento ay may hugot at aral, at ang bawat boses ay may puwang. Naghihintay ang dilim, at ang mga lihim ng puso ay nagsisimulang lumabas, nagsisimulang magkwento. Handa ka na bang makinig? Handa na rin ako. Dear Tito Bebe, ako po si Santi. May mga oras na kahit nasa gitna ka ng isang magandang simula, hindi mo maiwasang balikan ang mga kadanapan na naghatid sa iyo dito. May kung anong bigat na bumubulong sa isip ko, pero may kasama ring pag-asa. Simple lang ang gusto kong ibahagi sa ngayon. Isang pagtataka sa mga pwedeng mangyari, may pakiramdam akong may kailangang malaman. Isang sikreto na tila naghihintay lang na matuklasan. Naghahanap ako ng kapayapaan sa mga alaala. Dito sa Panglao mga kabebe, ang buhay ko ay isang spreadsheet. Ganon ko ito laging inilalarawan sa aking sarili. Bawat araw, meticulously planned. Bilang isang actuary, numbers ang aking mundo. Forecasts at computations ang aking comfort zone. Expected, predictable, stable. Yan ang gusto ko. Hindi ako naghahanap ng surprises, ng mga variables na hindi kayang i-compute. Malayo sa ingay at gulo ng syudad, ang Panglao ang aking santuwaryo, kung saan ang bawat araw ay may sariling takdang oras at gawain. Pagkatapos ng trabaho, hindi na ako naghahanap ng kung ano-ano. Ang tahimik kong kondo, filled with books, financial reports at paminsan-minsan ay isang tasa ng mainit na kape, sapat na. Minsan, nakaupo lang ako sa aking balcony, observing the quiet town below, ang distant glow ng mga lights mula sa kabila. May profound peace sa routine, sa kaayusan ng lahat. Hindi ako lonely, hindi. Sadyang mas gusto ko lang ang structured solitude. Ang ganitong existence ang nabibigay sa akin ng sense of control, ng kapanatagan na matagal ko nang hinahanap. Every decision, every move, may logic, may calculations behind it. Walang guesswork, walang random chances, a life designed with precision, na akala ko sapat na para sa akin, walang kulang, walang sobra, perfect sa aking equation. Maliwanag ang umaga noon, mga kabebe, at tulad ng nakasanayan, tumatakbo ako sa dalampasigan ng Panglao. My morning jog, it was my sacred time of solitude, my systematic start to a predictable day. Nasanay na ako sa tahimik na simula ng araw ko. Ang tanging tunog ay ang alon at ang sarili kong mga yapak na humahakbang sa buhangin. Ngunit that morning, may kakaiba. Bigla akong napatigil, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa isang tanawing hindi ko inasahan na magpapabago ng lahat. Nakita ko siya, si Ina. Sa di kalayuan, sa mismong gilid ng dagat, pinangungunahan niya ang isang high-energy fitness class. Ang energy niya parang sumasabog sa ere, overflowing with life. Dinig na dinig ko ang tawanan niya, ang sigaw niya ng encouragement sa kanyang mga estudyante. Ang halakhak na sumasabay sa hampas ng alon. Ang vibrant ng presence niya, parang isang kulay na biglang bumulaga sa dati kong monochromatic na mundo. It was an unexpected jolt, mga kabebe. Isang electric shock sa aking systematic na pag-iisip. Ang ganda ng tawa niya, ang lakas ng aura niya. It instantly captured my attention, pulled me away from my usual routine. Hindi ko alam, pero I just stood there, watching her, lost in her unexpected rhythm. Naramdaman ko ang isang kakaibang sense of wonder, isang fascination na bago sa akin, parang may bumukas na bagong pinto sa tahimik kong mundo. Mula noon, mga kabebe, ang dating kong structured at ordered na umaga ay parang may kulang na.
Yung pagkakatipid ko sa oras, yung bawat minuto na nakaplano, somehow, hindi na siya kumpleto. Si Ina, ang kanyang imahe, yung infectious energy niya, laging sumasagi sa aking isip, nanggugulo sa bawat meticulous thought ko bilang isang actuary. Ang dating kong pananaw sa buhay, na sapat na ang tahimik at predictable, ay bigla na lang nahamon. At hindi ko inaasahan ang ganitong klaseng disruption. Na itanong ko sa sarili ko, may mas higit pa ba sa mga numero at formulas na sinusuri ko araw-araw? Ito ba ang kahulugan ng buhay na akala ko ay nakaplanado na ng gusto? Hindi ko maintindihan ang pagbabagong ito. Hindi ko namalayan, nagsimula na akong mag-alter ng aking routine. Yung dating diretso sa office, ngayon parang may extra na paligid-ligid. Kung saan ko siya unang nakita, doon ako parating dumadaan, hoping for just another glimpse. Gusto ko lang makita muli yung ngiti niya, yung sigla na bigla na lang nagpabago sa araw ko. Ang comfortable solitude ko na dati kong pinahahalagahan at akala ko ay sapat na, ay hindi ko na maintindihan. Bakit parang gusto ko nang sirain ang peace of mind na nakasanayan ko? Bakit parang mas interesting na ngayon ang chaos na dala niya? Nakakagulo, pero sa paraang nakakaintriga, mga kabebe. Ito ba ang simula ng isang pagbabago na hindi ko plinano? Mula sa mga simpleng usapan tungkol sa fitness, unti-unti kaming dumaos-dos sa mas malalim na mga paksa. Walang patid ang aming pag-uusap. Parang may invisible thread na nagtatali sa amin. Si Ina, she was something else, mga kabebe. She was raw, so passionate, at sobrang unpredictable. Kung ako ay isang mathematical equation, siya naman ang abstract art, puno ng kulay na hindi ko inakalang possible. She saw life in shades na hindi ko nakita sa buong buhay ko. Ang mundo ko, dati gray lang, biglang nagkaroon ng spectrum. Nung una, I saw our differences as walls, as obstacles. Ako, all logic, all calculations. Siya, all heart, all instinct. Akala ko it would keep us apart. Pero unti-unti, these differences, they didn't just disappear. Instead, they transformed. Naging mga tulay sila na nagdala sa amin sa mas malalim na koneksyon. Isang koneksyon na hindi ko inakalang kailangan ko. Pero ngayon, hindi ko na kayang wala. Ang pag-ibig na ito, it was burning bright, so defiant, na handa akong iwan ang lahat para lang yakapin ito. Every shared laugh, every serious discussion, every quiet moment, it all felt like a discovery. Parang nakakita ako ng missing piece sa puzzle ng buhay ko. At si Ina iyon. Hindi ko pa alam kung saan ito patungo, pero alam kong gusto kong sumama sa kanya. This feeling, it was intoxicating, a beautiful chaos. Minsan, ang mundo sa paligid namin, tila hindi talaga nauunawaan kung gaano kalalim ang aming koneksyon. Mga bulong, mga tingin na puno ng pagdududa, unti-unting nakakarating sa akin. May mga nagsasabing masyado raw free-spirited si Ina para sa akin na kaming dalawa ay may magkaibang mundo. Ako na palaging nasa numbers, siya na buhay. Para raw kaming hindi bagay na hindi magtatagal ang ganitong klasing relasyon. Ang hirap ka, bebe, na palagi kang may kailangan patunayan na ang pagmamahal mo ay tinitimbang base sa kung ano ang tingin ng iba. Hindi lang iyon ang laban, ang mga hamon ng buhay, ng pagsisimula ng sarili naming pamilya, ng pagtatayo ng pundasyon, naroroon din. Ang pagod at ang pressure ay ramdam na ramdam, lalo na sa aming bagong buhay sa Panglao. Pero sa bawat pagsubok, sa bawat pagtaas ng kilay ng iba, mas lalo lang kaming kumakapit. Mas lalong naging matatag ang aming pagmamahalan, na para bang ang bawat pagdududa nila ay nagiging glue na nagdidikit sa amin. Doon ko naintindihan na kahit anong hirap, basta kaming dalawa, kaya naming lampasan. Ang resolusyon namin ay hindi natitinag kahit papuno ng pilat. Mga kabebe, akala ko nung una may formula pa para dito. Bilang isang actuary, sanay ako sa risk assessment, sa pag-forecast ng future. Every contingency, every probability, pinag-aaralan ko.
Pero walang libro, walang spreadsheet, walang statistical model ang nakapagsabi sa akin kung paano haharapin ang araw na iyon. Ang araw na sinalubong ako ng doktor, ang araw na binitawan niya ang mga salitang humati sa buong mundo ko. Si Ina, ang ina kong puno ng buhay, ang ina kong nagturo sa aking magmahal nang walang takot, gravely ill daw. Parang tumigil ang pag-ikot ng panglaw. Ang lahat ng meticulously planned naming future, ang mga pangarap na binuo namin, nagkalat parang basag na salamin sa sahig. Every calculation, every forecast, lahat ng pinaghandaan ko, parang bula na nawala. Paano? Bakit sa amin pa? Ang puso ko parang dinurog ng 1,000 beses. Ang dating apoy ng pag-ibig namin, ang defiant flame, na yon, inutunaw ng takot at uncertainty. Isang napakalaking bagyo, isang dilubyo na hindi ko alam kung paano namin lalabanan. Ang sakit, mga kabebe. Ang sakit ng katotohanang baka maagaw siya sa akin. Gumuho ang aking buong pagkatao. Wala akong magawa. Hindi ko matanggap. Hindi pa. Hindi ko alam kung may bukas pa na kasing liwanag ng dati. Ang bigat. Mula noon, mga kabebe, nagbago ang lahat. Sinalubong ko ang bawat takot at helplessness na bumabalot sa akin, diretso sa mata. Wala nang puwang sa isip ko ang spreadsheets, probabilities o anumang logical calculations. Tinalikuran ko ang lahat ng dati kong pinanghahawakan. Ang aking structured world, ang tanging purpose ko ay ang alagaan siya. Ang ibuhos ang buong pagkatao ko para sa bawat sandali niya, ensuring her comfort and peace. Hindi na ako nag-isip kung ano ang tama o mali sa mata ng mundo. Ang nag-iisang metric ko ay ang bawat hininga niya, ang bawat mahinang tibok ng puso niya. Bawat araw ay isang silent promise, isang oath na hindi ko siya pababayaan. Bawat paghawak ko sa kanyang kamay ay isang testamento ng pag-ibig na lumalaban sa tadhana, sa bawat hamon. Hinamon ko ang bawat kapangyarihan na gustong agawin siya sa akin, ang sakit, ang lahat. Hindi ko hahayaan, mga kabebe. Hindi ako susuko. Andito ako, holding her hand. Until the very end, hanggang sa huling patak ng lakas ko. Ipaglalaban ko ang bawat segundo, ang bawat alaala. Ito ang aking pag-ibig, unconditional at buo. Walang pwedeng makapagpapalit nito, walang makasira. Ito ang laban ko, ang laban naming dalawa. Ang katahimikan niya, ang pinakamasakit na ingay, mga kabebe. Parang bingi ako sa absence niya, sa kawalan ng boses niyang bumubulong ng pag-asa. Panglao, itong paraiso na saksi sa lahat ng tawanan at simula ng aming pangarap, ay naging mas malamig. Kahit ang sikat ng araw ay tila humina, ang mga kulay ng karagatan ay mas mapusyaw, like a faded photograph of our once vibrant world. Naramdaman ko ang lalim ng kirot, ang sugat na hindi pa naghihilom, na tila laging sariwa, ngunit sa gitna ng lahat ng bighati, ng profound ache na ito, I still found Ina, every single day, sa bawat sandali, sa bawat paghampas ng alon, naroon ang alaala niya. Sa init ng araw na humahaplos sa balat ko, may yakap pa rin niya, isang kalinga na nagpapagaan ng loob ko. Ang lakas at resilience na itinanim niya sa akin, iyon ang nagpapatuloy sa akin, ang nagtutulak sa akin na harapin ang bawat umaga. Her love, kahit wala na siya physically, continued to echo sa bawat sulok ng puso ko. Isang matamis na kanta, ngunit may bahid ng kalungkutan. Isang bittersweet melody na patuloy kong pinapakinggan. Ito ang legacy niya, ang paalala na kahit nawala siya, hindi kailanman mawawala ang pagmamahal na ibinahagi niya. Naging parte na siya ng lahat ng ito, ng bawat tanawin, ng bawat hininga ko. Ito ang natitirang kayamanan ko. Mga kabebe, sa bawat kwento ng pag-ibig, may bahagi ng pagtatapos, hindi ba? Ang pinagdaanan ni Santi at Ina ay nagpapaalala sa atin na ang pagmamahal parang isang kanta. May simula, may kasukdulan, at may huling nota. Kahit matapos ang tugtog, hindi ibig sabihin na nawawala ang melodya sa ating puso. Ang alaala ng bawat nota, bawat linya, ay patuloy na umaalingaw-ngaw, nagbibigay kulay sa ating tahimik na gabi. Ang pagkawala ay bahagi ng buhay, tulad ng paghawi ng ulap.
Hindi ito ang katapusan ng lahat. Bagkus, ito ang paalala na pahalagahan ang bawat sandaling kasama natin ang ating minamahal. Yung sakit na nararamdaman mo ngayon, kabebe, yan ang patunay na minahal ka ng totoo at minahal mo rin ng buong puso. Hindi sukatan ng pag-ibig ang haba ng panahon, kundi ang lalim ng bawat sandali na pinagsamahan. Ang mga alaala, yan ang pinakamahalagang kayamanan na maiiwan sa atin. Ito ang magiging tanglaw natin sa dilim, isang gabay sa bawat pagsubok. Hindi closure ang hanap natin, kundi acceptance. Yakapin natin ang sakit dahil doon natin makikita ang tunay na ganda ng pagmamahal na naranasan. Hindi man nagtagal, naging totoo. Huwag nating isipin na hindi tayo karapat-dapat. Ang bawat puso ay may kani-kaniyang kwento. Ang mahalaga, patuloy tayong maniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig sa anumang forma nito. Ayan, mga kabebe, tapos na naman ang ating tsikahan at sa bawat kwentong inyong ibinabahagi, lalo akong humahanga sa inyong tapang at katapatan. Thank you for opening your hearts to me, as always. Ngayon, gusto kong iwanan sa inyo ang wisdom ni Maya Angelou, isang dakilang makata. I've learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Mga kabebe, sa lahat ng pagmamahal na ibinibigay ninyo sa iba, huwag niyong kalimutang ramdamin ang halaga ninyo. Huwag kayong magmadali sa pag-ibig o sa paghahanap ng kasagutan. Ang tamang pag-ibig ay hindi minamadali. Dumarating iyan sa tamang panahon kapag handa na ang puso mo. Ang importante ay kung paano mo pinahalagahan ang sarili mo dahil iyon ang mararamdaman at matatandaan ng mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Huwag kang mapapagod maghintay at maging mabuti sa sarili mo. Kung nakatulong ang ating usapan ngayong gabi, itag niyo ang inyong mga kaibigan na kailangan ding makarinig ng ganitong mensahe. Spreading love is our mission, mga kabebe. Please turn on those notifications and subscribe para hindi kayo maubusan ng upuan sa ating next kwentuhan. At syempre, sa comment section, sabihin nyo sa akin kung ano ang ginagawa ninyo para iparamdam sa sarili ninyo na kayo ay mahalaga. Maraming salamat muli sa inyong time and trust. Remember that you are worthy of the greatest love the universe can offer. Until our next heart-to-heart talk, Tito Bebe is sending love and light. Good night, everyone.